ato ang topic karon is God's angels. So God's angels. So ang word nga naa dinhi is nasa Hebrews chapter 13 verse 2. Ingon dinhi, don't neglect to show hospitality, for by doing this some have welcomed angels as guests without knowing it. So sa Bisaya pa, ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. Mapipila nga naghimo ni ana og wala nila hibaloi nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. So, let us pray. Father God in heaven, daghang salamat Lord sa imong pulong. Ikaw among Ginoo Lord God, ikaw among giila nga tagiya sa among kinabuhi. Maghari ka Lord God sa imong katawhan Lord. Lord, ani na pug kami niini nga devotional Lord God sa pagtuon sa imong pulong. Tabangi kami Lord, ubani kami, giyahay kami Lord God sa among pagkabuhaton. Puna kami Lord sa imong balaang espiritu, puna kami sa imong kaalam ug sa kahibalo na kini nga naa kami makat-on sa amo ang pagtuon karong higayuna. Dalaygon ka Lord. Tabangi kami Lord, pasilua kami Lord God sa mga kalakasan. Tanggala Lord God ang mga babag sa amo ang pagtuon diha sa imong pulong. Padayon ka Lord God nga magapamuhat sa among kinabuhi, baguha ang among hunahuna aron kami makasayod sa imong kabubuton. Tabangi kami Lord God to seek you more Lord God. Give us the desire and hunger of your word. Lord, sa mga maminaw, Lord, ikaw maghikap, Lord God, sa mga katawhan. Dalaygon ka, Lord. Salamat, Lord. Ang tanan, Lord God, para sa imong kahimayaan. In Jesus' name, Amen. So, again, may gabi. So, nata sa ika-day 239 sa ato ang devotional. So, yung diri sa ang word is, don't neglect to show hospitality, for by doing this some have welcomed angels as guests without knowing it. So we know that angels, so mao ni siya ang angels, gikan ni siya sa Ginoo. So the Bible has a lot to say about angels, but maybe you wondered if angels are really real. If so, wonder no more. If the Bible tells you something, you can be sure that it's true. Is angels true? Yes. The Bible teaches us that angels come from God. From God. Angels come from God. So that means they are good and they are helpful. So we don't need to fear angels, but neither do we need to pretend that they don't exist. So, angels exist. So, yun din ayaw kalimot sa pag-abi-abi. Kaya basig, kanabitang ato ang mga nasugatan nga mga tao, nga maski dili na to kaila, basin sila ang mga anghel, nga gikan sa Ginoo nga. Gipadala sila. Mo na ang it is written ayon diri sa Hebrews chapter 13 verse 2 nga ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga nahibalo ni ana og wala nila hibalo nga mga anghel di ay ilang giabi-abi. So ang angels naa kanunay na kanato nasa palibot, nagabantay kanato ug usapod na sila nga kanang naga-interact ka na to. So, dili lamang ang angels na ay wings. So, gingon po sa uban po nga, ang mga anghel, dili lamang tong na ay mga pako. Dili, itong mga gipadala sa Ginoo para nga tabangan ta. So, angels are created by God. So, God is good. So, angels are good and they are helpful. So, pasalamat sa Ginoo sa iyang mga anghel kanunay pod naga-bantay kanato. So, gisugo na sa Ginoo iyang mga anghel. So, katong mga nagpakita sa mga
mga tao kaniadto ang gipadala sa Ginoo is mga anghel niya. So gipadala gani ang anghel para mag-istorya kang Maria, mag-istorya sa mga kaniadto nga tao, anghel nga nagtabang kang Jesus. So mo na nga kung anghel is tinuod ang mga anghel. So dili lamang tong may mga pako ang mga anghel kundi ang mga anghel usab nga makita nato is mga wala usab pako. So mo ni ang mga gigamit sa Ginoo para tabangan ta, kita pud nga makakuansad ta, ma-encourage ta, ma-lift up ang ato ang kinabuhi. So mao kini nga kanunay ang Ginoo nga nagapadala og mayon tang ang Ginoo aduna jud mga pamaagi sa Ginoo dili man nato, it's beyond our it's beyond our mind, it's beyond our ability to understand. So beyond understanding, so it's beyond our wisdom, it's from God. So ang Ginoo dili gud siya nga kanay bitaw mo fulfill gud siya sa iyang promise to help us. Kay kung atong basahon ni Hebrews chapter 13 dinhi ingon dinhi nga dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Busa may kaisog kita sa pag-ingon ang Ginoo oy akong magtatabang, dili ako mahadlok. Kung unsa bay mahimo sa tawo kanako. So kita gud mga himo sa Ginoo. Ang Ginoo maayo, kita naghimo sa Ginoo maayo usab. So dapat ato nang itatak sa ato ang kaugalingon, sa ato ang mind, sa ato hunahuna nga kita maayo tungod kay kita hinimo sa Ginoo nga maayo. O mao na nga tungod sa ato ang environment, tungod sa ato ang upbringing, mao na nga na distort or na naguba ang ato ang image. So nahimo nang broken ang ato ang image. So mao na nga because of our brokenness, ang Ginoo tungod sa iyang dakong gugma kanato ni anhi to restore our broken image. So sa makausa pa ako magaingon nga sa iyang pulong according to His word, to God's word, that God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So kitang tanan giawhag sa Ginoo nga mabalik kaniya. Tungod sa iyang dakong gugma kaniya, tungod sa kadakong gugma sa Ginoo kanatong tanan, gusto sa Ginoo nga kitang tanan maluwas. Ug tungod sa gasa sa kaluwasan, ang kaluwasan libre na ang gihatag sa Ginoo kanato. Mao na nga ang atong part is to accept the gift of salvation. Ug kanang pagdawat nato sa kaluwasan sa Ginoo is pagdawat kang Jesus as our Lord and Savior. Ug ang pagdawat nato kang Jesus is to believe in Him. So syempre kung mutuo ta sa iya mutuo ta kung unsa ang iyang mga kasuguan. So mao kana nga sa pagtuo nato diha kang Jesus, ang Holy Spirit naa na kanato. Ug mao kani ang magtabang kanato to do what God wants us to do. So para sa kahimayaan. Tungod kay ako ibalik kung unsa ang ato ang purpose diri sa kinabuhi sa kalibutan. Ang purpose ato ang kinabuhi is to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So kaning tanan atong ginabuhat, maski matulog man ka, mukaon, muinom, pagtrabaho, tanan natong ginabuhat kada adlaw, we do it
for the glory of God. So we must remember na tanan natong pagbuhaton para sa kahimayaan sa Ginoo. Ug kung dili ganin na para sa kahimayaan sa Ginoo, we should stop doing it. So kung dili na para mahimaya ang Ginoo, ingon pa daniya sa verse 16 nga, ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay kimao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. So kinahanglan nga magbuhat tag maayo ug magtinabangay. So mao na kay mao kini ang buhing halad nga makapahimuot sa Ginoo. But unsa ang tinuod nga pagsimba diha sa Ginoo is ang ato ang pag-offer sa ato ang kinabuhi diha sa Ginoo. So if we surrender our lives to God, so mao kini nga tanan nga atong pagabuhaton para sa iyang kahimayaan. So kining tanan akong pag-share sa pulong sa Ginoo tungod kini sa grasya nga akong dawat diha sa Ginoo, og ako puning i-share pud sa uban aron mas daghan ang mabalik ug mutuog makaila diha sa tinuod nga Ginoo. So daghan tag mga pangtuuhan nga mga Ginoo. Na Ginoong gagmay, Ginoong dagko. So na mga Ginoo. So kinahanglan nga ato jung ibutang sa tinuod nga Ginoo. Mao kini ang Amahan nga naa sa langit, the Father God in heaven. So kung atong gi-acknowledge ang Ginoo na naa sa langit, nga Ginoo sa ato ang kinabuhi, so siya na ang mosunod. So mao kini nga ang atong kinabuhi nagasubay sa iyang kabubuton. So unsaon nato pagsubay sa iyang kabubuton? So we need to obey Him. We need to do what the Bible or the manual of life sa giingon didto Kay ingon sa iyang pulong nga ayaw kalimti kining basahon sa balaod. Tun-an nato kini adlaw ug gabii ug ikinabuhi. Sumala sa nahasulat niini ug magmauswagon ta. So tanang mga kasuguan sa Ginoo aduna kini kauban nga promise. So we must read and meditate His word. So sa ato ang pagbasa ug pagtuon sa iyang pulong, kinahanglan nga aduna tay sakto nga kuan bitaw status ato ang kinabuhi. Di ta magbasa-basa lamang para lamang naatay ikadebate ana, di na maayo. So kung magbasa ta sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nga naata sa sakto nga kanabitang conditions sa ato ang heart, sa ato ang mind. So we need to humble down ourselves before God, and we need to kanang atong ilhon ang Ginoo pinaagi sa iyang pulong. So mao kini nga ingon sa iyang pulong nga trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path straight. So ang tanan sa Ginoo lamang. So atong ibutang atong pagsalig diha sa Ginoo, dili sa ato ang kaugalingon ug sa mga butang sa atong palibot. Tungod kay kitang tao lumalabay lamang ta diri sa kalibutan ug kuan pa, we are just on training. So magmaningkamot kita. So dili man ta perfecto. Maski ako nga nag-share sa pulong sa Ginoo, I'm not perfect. I fail God always, so I made many mistakes. So daghang kog mga kasaypanan, pero kadtong nakailan ako diha sa Ginoo, so ang Ginoo may naghatag kanako og paglaom nga magpadayon. Maski pa man sa mga pagsulay, mga problema, mga challenges sa atong kinabuhi, gialaw na sa Ginoo for us to be strong para maglig-on ta nga sa pagbalik sa Ginoo mulahutay ta
Kay kining kinabuhing Kristohanon dili kini pa kanabitang padugay pa dili kini nga kinsay nauna, kinsay mas lambo, mas kung dili kini palahutay kung kinsa katong mulahutay hangtod sa katapusan o sa pagbalik ni Jesus ang katong mudaog. Kaingon pa ang nauna naulahi. Ang naulahi nauna. Tungod kay diha sa pagtuo kang Kristo, importante is ang ato ang kasing-kasing. Kay mao kini ang ginatan-aw sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Kung kinsa may priority sa atong kasing-kasing. So adto naman tay mga kalibutanong desires ug mga langit ng desires. Pero kung ang Ginoo ang atong unahon, kaya nga sayang pulong, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, klaro kayo nga seek first the kingdom of God. So, unahon na ito pagpangita iyang gingharian o iyang pagkamatarong. So, dinhiya pagpangita na ito is to obey Him sa iyang mga kasuguan. So, sa atong pagpangita, sa ato ang pag-obey diha sa Ginoo, ang ato ang mga desires, ang atong perspective na usab. Kung sa una, ang atong mga pagtanaw, ang atong desire is puro lamang kalibutanon. Pero sa nakailan natak sa Ginoo, na usab ang ato ang mga desires para sa langit, para sa desires para sa langit. So kita nga mga tao, ingon pa according sa pulong sa Ginoo, dili tanang tao anak sa Dios. Ingon sa John chapter 1 verse 12. So kinsa lamang tong anak sa Ginoo kung dili kadto lamang mituo ug midawat kang Kristo. So katong mituo ug midawat kang Kristo gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Ginoo. So mao kana. So kita ginaawhag sa Ginoo, ginapa-remind ta sa Ginoo kanunay hinaagi sa ato ang mga sitwasyon, sa ato ang palibot, sa nature, sa atong mga problems, atong mga challenges kinabuhi. So God is always reminding us. So dili lamang ta aware kay kulang pa ta sa kahibalo sa Ginoo. So, kung mao na, kung naa na ta, kung kailan na ta sa Ginoo, diha na to mahibal-an nga sa una ra dayta gitawag sa Ginoo. So, ang atong response, so how do we respond the call of God? So, dili man sa ingon nga mo kwanta ka nang menta nga mag-respond na ka sa Ginoo, nga mag-alaga na ta sa Ginoo is kanadjong mahingon na kang adto na ka magpusimbahan. No, dili. Ang mga anihunon, ang trabaho sa usa ka Kristohanon wala sa sud simbahan. Ay katong nasa sud simbahan, nakailan naman to sa Ginoo, tua sa gawas. Tua sa gawas ang mga anihunon. So, basi ganing ato kining iampo sa Ginoo tungod kay gamay ra ang mga ngani, di ba? Sa kanta, gamay ra ang mga ngani. Daghan ang anihunon, mao na ingon sa pulong sa Ginoo. So we need more workers of God. Nga mao kini ang mga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. And kita pud ginaawhag ta sa Ginoo. Gamao kini ang sugo sa Ginoo nga katupang ni Jesus na before siya nisa ka sa langit, niingon si Jesus sa iyang mga disciples, go and make disciples of all nations. So baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So mao kini nga kitang tanan wala gingon sa Ginoo nga kung dili kitang tanan kung unsa ang mission ni Jesus, mausab ang mission kay gihatag niya sa mga tao nga nituo ug midawat kaniya. So
kitang tanan ang sa ato ang topic karon is God's angel. So the angel of God is always there sa ato nagatabang, nagaprotekta ka nato. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, thank you Lord for reminding us, Lord, of your grace, of your love. Nakanunay Lord God nga imong ginabubo ka namo matag adlaw. Salamat Lord sa kahigayunan Lord nga makatuon sa imong pulong. I pray Lord God nga kini nga pulong dili lamang nga mahimong kawang sa mga tao nga nakadungog niini. Hinoon nga mahimo kining paglaom, mahimo kining kabag-uhan Lord God ug pagtubo, paglambo sa pagtuo diha kang Kristo. Lord, sa mga naminaw niini nga pulong, mensahe, nga ikaw magkapasabot kanila imong ablihan ang ilang mga hunahuna ang kasing-kasing na mas malambo pa ilang kinabuhi, nga mas pangitaon pa kanila Lord God. Give them the desires Lord, hunger Lord God of your word, to know you more Lord God. Ang daghang pang mga katawhan ang maluwas, ang daghang pang katawhan Lord ang makaila diha kanimo. Lord, wala ko mahimog, wala ikaw ang Ginoo Lord God nga magapamuhat sa matag usa. Akong isalig diha kanimo ang tanan Lord God. Ikaw ang Ginoo nga maoy maghatag og kalambuan kanamong tanan. Dalaygon ka Lord, salamat sa imong pag-uban kanamo gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Nga ikaw ang Ginoo protekta kanamo sa kanunay. All glory belongs to you, Father. In the mighty name of Jesus. Amen. So, daghang salamat. God bless and good night. See you tomorrow. Bye-bye.